Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan pa rin natin ngayon yung latest presidential survey conducted by WR Numero. Bago lang yung survey na ito, September 5 to 23. Among 1,729 face-to-face survey respondents. Nangunguna si BP Sara at ang kulelat, si Speaker Martin Romualdez. In fairness sa kanya, ngayon lang tumaas ng konti ang kanyang rating. Kasi yung mga naunang presidential survey, hindi siya makakuha ng 1%. Ito ngayon, nagmilagro. Ang nakuha niya is 1%. Ngayon lang siya nakakuha ng 1%. Okay, so tingnan natin yung resulta from the lowest pataas. Si Senator Robin Hood Padilla nakakuha ng 3%. Tinalo pa siya ni Padilla. Si Senator Manny Pacquiao, 4%. Senator Amy Marcos, 5%. Senator Grace Poe, 5%. Former VP Leni Robredo, 9%. And then ang nangunguna, tie. Senator Tulfo and VP Sara, both of them garnered 24%. So ang tanong, bakit palaging kulelat si Speaker Martin Romualdez sa mga presidential surveys? Klaro na, very obvious na yung ambisyon niya na mangulo sa ating bansa by 2028. More than 2 years na yan na namamayagpag. Namamayagpag yung kanyang intensyon. Klarong-klaro. So bakit hanggang ngayon, despite yung ginagawa niya, ang dami niya nang ginagawa bakit wala siyang amor? Wala siyang makuhang boto sa taong bayan? Ano sa tingin nyo? Paki-comment ko no. Bakit hanggang 1% lang siya? Pinag-aralan ko no. Yung ginagawa niya is punong-puno ng epal. Yung traditional politician talaga, epalitiko. Yung, siya, jack of all trades, master of none. Lahat pinapakialaman. Name it, nandyan siya. Lalo na yung pagbibigay ng ayuda. Pagbisita sa, yung Pag-asa Island. Nauna pa siyang bumisita sa Pag-asa Island kumpara sa Commander-in-Chief. Pag nung pumutok ang giyera sa Gaza, yung mga affected na mga OFWs natin, nangunguna siya, namimigay ng tulong. Yung anti-smuggling operation, nangunguna. Okay? Yung pag-raid ng mga bodega ng bigas, nandyan siya. Yung nung nagka-problema sa airport, may nakawan ba o siyang gumalaw. Pinersa niya na mag-resign yung hepe ng Office of Transportation Secretary. Ang dami. Ginagawa niya na lahat ng kilos niya, may press release o may media. Nanguna siya sa pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas doon sa Cebu. Last year ata yun. Pinagmayabang na natupad na yung pangako ng Pangulong Marcos Jr. Yung 20 pesos per kilo na bigas at doon kitang-kita siya mismo yung nagkikilo ng
bigas at nagbebenta sa mga tao. Wow naman, ang galing. Ama, allegedly, hindi niya dininay, hindi naman niya kinonfirm, nag-donate ng $2 million sa Harvard. At marami pang iba. But despite his lahat ginagawa, yan pa rin. Napakababa ang kanyang rating. Hindi kaya baka mahina lang yung kanyang, meron kaya siyang political strategist? Kasi yung mga ganitong lakaran na kailangan mo ng advisor na magaling. Ang kanya is parang ang number one strategy niya is ayuda eh. Bigay ng bigay. Kanina may napanood akong vlog ni Professor Cielo Magno. Diniscuss ni Professor Cielo Magno yung AKAP, ayuda alang sa Puspalad. 26.7 billion for this year. Singit lang yun, magic, hokos-pokos, sabi ni Professor Magno. Then next year, another 39 billion, ganun din, singit din. So ang tanong ni Professor Cielo, campaign funds ba ni Speaker Romualdez ang AKAP? Tanong. I don't know, anong sagot? Nagkakaroon daw ng SM Mall Tours. Si Speaker, every time na magbigay ng AKAP ayuda, nandun siya. Grabing pasalamat ng mga mayors, mga LGUs sa kanya dahil namimigay eh. So, ayun. Ayuda ang kanyang primary tool para mapalapit sa taong bayan. Tanong, effective ba yung ayuda ng Speaker of the House? I-base mo sa sorbing ito, hindi effective. Sana magising sila sa katotohanan na ang taong bayan wais na tumatanggap ng ayuda kasi pera pa rin ng taong bayan. Bakit hindi? Tanggapin. Kaya lang, dahil social media na ngayon ang taong bayan well-informed na. Excuse me, well-informed na. Nakikita nila yung motibo. Maybe ang kulang is yung sincerity. Yung pagiging tunay. Bakit si VP Sara na mula pa last year hanggang ngayon non-stop yung paninira sa kanya, bakit siya pa rin ang nangunguna? So, ano sa tingin nyo? Bakit nangunguna pa rin si VP Sara? Paki-comment nyo. Ang nakita ko kay VP Sara is trabaho-trabaho lang. Hindi siya mahilig sa press release. Hindi niya binabanderang mga ginagawa. Magpa-interview lang siya sa media kung may importante. Mag-press conference. Ito, lately, mga 2 or 3 weeks ago, nilabas niya na yung sama ng loob niya sa gobyerno. Yun lang. Then after that, tumahimik na naman. But nakita ko kay VP Sara is, yung ginagawa niya is from her heart. Nakikita yung kanyang busilak na puso na gusto niyang pagsilbihan ang taong bayan. Kaya kahit anong ibinabatong putik kay VP Sara, hindi umuubra o hindi masyadong umuubra kasi nangunguna pa rin sa lahat na presidential survey. So, ano ngayon ang gagawin ng kampo ng mga Romualdez? Papayag na lang ba sila na si Senator Rapi Tulfo ang Hindi nila kayang kontrolin si Senator Tulfo. May independent mind yan. Kaya, paano na ang ambisyon sa 2028? Diba, malabo na. So, kung malabo na sa isang eleksyon, baka
subukan ulit nila yung charter change. So, sabi ni Attorney Vic Rodriguez, pag marami silang kakamping manalong senador, baka sa next Congress, isusulong nila ulit ang charter change. Kasi itong mga katotohanang lumalabas, mga surveys na ito na malayo pa rin si Speaker Martin Romualdez, the only way na maging leader siya sa ating bansa is through charter change.